Ano po ba ang tingin natin sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay? Ordinaryo lang po ba? Pangkaraniwan lang? Or worse, boring lang? Paulit-ulit lang? 'Wag naman sana. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang tingin natin sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay? Ordinaryo lang po ba? Pangkaraniwan lang? Or worse, boring lang? Paulit-ulit lang? 'Wag naman sana. Kasi isa daw po sa mga dahilan kung bakit may mga taong nawawalan na ng gana sa buhay, ay kapag ang buhay ay hindi nila makitahan ng kahulugan. Kasi nga, sa araw-araw, yun at yun din ang ginagawa nila. Same routine, same activities, same work, same place, same situation, same people. Nakakapagod na, nakakasawa na. Pero kung iisipin po natin, dapat bang ganito ang maging tingin natin sa buhay natin kung ang buhay natin sa araw-araw ay bigay ng puong may kapal? Sabi nga natin, every day is a blessing. May blessing bang nakapapagod? May blessing bang nakasasawa? May blessing bang boring? Well, magiging ganun lang din ang buhay natin kung hindi na natin ito hahanapan ng sense o ng meaning. At yan po ang isa sa mga sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoon base sa ating gospel reading. Na ang buhay ay dapat hinahanapan natin ng sense o kahulugan para lagi tayong may gana, para lagi tayong may excitement. Tingnan po ninyo sa ating narinig na ebanghelyo. Pangkaraniwan lang yung sitwasyon. Nangangaral lamang siya sa mga tao. Ni hindi siya gumagawa ng milagro. Pero yung pangkaraniwang sitwasyong ito, ginawa niyang extraordinaryo. Isipin po ninyo nang may maghanap sa kanya na kapamilya niya, ang kanyang ina at mga kapatid niya o ang kanyang mga kamag-anak, close relatives. Anong sinabi niya? Anong ginawa niya? Hindi man lang niya basta sinabi, "O sige, pupuntahan ko sila." O kaya, "Wait lang ha." Yun, ordinaryong response. Hindi. Bagkus ay ginamit po niya ang pagkakataong ito para magturo sa tao noon at sa atin ngayon ng napakahalagang katotohanan tungkol sa pagiging tunay na kapamilya ng Diyos. O hindi nga ba ganun talaga ang ating Panginoong Hesus? Yung mga ordinaryong bagay sa buhay, binibigyan niya ng malalim na kahulugan. Halimbawa, ordinaryong bagay tulad ng kusing o barya, o di ba? Ordinaryong pagkakataon tulad ng pagtatanim, ordinaryong sitwasyon tulad ng kasalang Hudyo, ordinaryong tao tulad ng isang bata. Binibigyan niya ito ng malalim na kahulugan. Kaya nga, para kay Jesus, ang bawat araw ay biyaya. Hindi nakapapagod, hindi nakasasawa sapagkat bawat bagay, sitwasyon, tao, pangyayari sa araw-araw ay po pwedeng makapagturo sa atin ng mahalagang aral ng buhay. Naalala ko po tuloy yung naging napakahalagang payo sa akin ng isang pare. Nung nagsisimula pa lamang ako seminaryo, sabi niya kasi, "Ato, mahaba-haba pang mga taon ang bubunuin mo. Paulit-ulit mong gagawin yung ginagawa mo, yung gigising ka ng maaga, magdadasal, kakain, mag-aaral, magdadasal na naman, mag-aaral na naman, maglalaro, magdarasal uli, mag-aaral uli, and then tulog para sa kinabukasan gawin mo uli yung ginawa mo. 9 na taon mo pang gagawin yan. Kaya ang payo ko sa'yo, huwag mong tingnan bilang paulit-ulit lamang ang mga ito. Kasi kasasawaan mo. Ano pa? Maging excited ka sa kung ano ang aral na pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos araw-araw. Pagbutihin mo ang prayer life mo. Always talk to Jesus and He will give meaning to all this.
And true enough, sapagkat hanggang ngayon ito'y nakatutulong sa akin para maging excited sa araw-araw. Sapagkat sa totoo lang, kung pag-iisipan lang talaga natin at pagninilayan ang bawat araw, meron tayong matutunan eh. Kahit pa sabihin natin na ito'y paulit-ulit lang. In fact, kahit na yung mga tao, bagay, sitwasyon o pangyayari sa ating buhay na parang kinasasawaan na natin, sa grasya ng Diyos, pwede pa rin tayong may matutunan. Bagong realization, ganun, ganito, at bagong virtue na dapat nating maisabuhay. Kung magiging tapat lang tayo, kung magiging very honest and open lamang tayo sa paggabay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Because He can and He will surely use anything and anyone to teach us and to bring us closer to Him. Trabaho, negosyo, ministeryo natin, pamilya at mga taong nakakasalamuhan natin, kasayahan at kalungkutan natin, lahat gagamitin niya upang tayo ay turuan. So much so, ang isang buong araw natin ay pupwedeng maging isang parang malaking silid-aralan ng mga mahalagang bagay na matutunan natin sa ating pananampalataya at sa ating buhay. If we'll just pay close attention and if we'll just be very conscious sa presensya lagi ng Panginoon. Sa gayon, mas nagiging totoo sa atin yung expression or kasabihan sa Ingles na life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Nandun yung excitement pero nandun din yung takot kasi hindi naman lahat ng chocolates sa kahon ay gusto mo. Di ba? Baka may mapait dyan, baka may ayaw ng panlasa mo dyan. But then, kung naniniwala tayo na ang bawat araw ay nasa pangangalaga ng Panginoon natin, magiging excited lang tayo, mawawala yung takot natin. Kasi alam natin, ano man ang mangyayari sa isang araw, sa biyaya at grasya ng Diyos, pwede tayong may matutunan dyan. Ito sana mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang upang ang ating buhay ay lagi nating makitahan ng kahulugan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang kalagayan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, maniwala nawa ako na sa bawat araw, kahit pa sa mga tao, sitwasyon o bagay na ayaw ko na, kinainisan ko na, ay meron ka pa ring bagong ituturo sa akin. Wisdom, blessing, mga bagay na kailangan ko sa pananampalataya ko sa buhay ko upang maging positibo ang pananaw ko sa buhay na ito. Tulungan mo ako, Panginoon, na maniwala na ang lahat ay nasa iyong mga kamay. Hallelujah! Kaya lahat ay makahulugan. Lahat ay may katuturan. Lahat ay may maitutulong sa akin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo.
Bibigyan niya ng kulay ang bawat araw ng buhay mo upang maging bahagi ng kanyang magandang ipipinta para sa iyo, ng kanyang magandang layunin para sa buhay mo at sa pamilya mo. Hayaan mong harapin ang bawat araw ng may pananampalataya. Huwag mo lang basta palipasin ito. Pagnilayan mo, pag-isipan mo. At nangungusap ang Panginoon sa bawat sandali nito. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.